Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po mga kapuntos, at sa gabing ito may tampok po akong video sa inyo. Ito po ay may kinalaman po doon kay Father Darwin Gitgano. Yun ay dahil sa meron mga video na mga nagsisilabasan ngayon, mga dumadaing, no? Mga dumadaing na mga protestante sa reason na hindi nila matanggap na mas kapanipaniwala si Father Darwin kumpara sa kanila. Kaya si Father Darwin kanila sinisiraan at pinalilitaw nila na marami daw may impyerno dahil kay Father Darwin. At kapag patuloy ka lang makinig kay Father Darwin, ay iba ka ito ika-impyerno mo raw. No? Sila ay dumadami ng dumadami. Ganun pa man, hindi tayo natitinag sa mga ganyang mga sinasabi, kasi kahit na kung ako ang titingin sa analysis ganito, mas katanggap-tanggap pa ang sinasabi ng pare kumpara sa mga pahayag ng mga pastor o ng mga ordinaryong membro ng mga protestante. Kasi ang ating paring Katoliko na ay sigurado tayo na meron naman tayong linya sa successors from the apostles. Samantalang pag sinabi kasi protestante, kasi hindi nawawala sa ating utak si Martin Luther na umalis sa Iglesia Katolika. At dahil sa pag-alis sa Iglesia Katolika, naputol yung kanyang authority hawak. Kasi sabi sa Biblia kasi sa unang Juan 2:18 hanggang 19, na once iniwanan nyo, kayo ay lumabas sa iglesia, kayo ay tumiwalag sa iglesia, ang tawag sa inyo Antikristo. hindi ako nagsabi niyan, ha. Ang nagsabi niyan si Apostol Juan mismo, na kapag tumiwalag ka sa iglesia, o itiniwalag ka ng iglesia, yun ang tunay na iglesia, hindi ng iglesia Tatag ni Manalo. Kasi ang isipin nyo kasi pag term kasi iglesia, ang tumatatak sa isip ng mga tao yung Tatag ni Manalo. Mali po yun. Pag tumiwalag ka sa iglesia o itiniwalag ka ng iglesia Katolika, no? Iglesia ng Tatag ni Kristo, pag ikaw tumiwalag doon ay magiging Antikristo ka. And the father of Protestantism is Martin Luther. Yung mga pastor dyan, mga ministro na nagsasabi na marami na may impyerno dahil kay Father Darwin, mas maniniwala pa ako na may impyerno ang tao pag naniwala sa kanila. Kaya ganun pa man, kahit na marami dumadami na kumakalat ng mga chismis, mga kahaka, mga paninira kay Father Darwin Gitgano, hindi po tayo tinatablan dyan dahil alam po natin na si Father Darwin Gitgano po ay mayroon namang backup. Meron siyang backup sa likod niya. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na lagi naka-backup sa kanya. Ganun pa man, baka sabihin nila kasi kung naka-backup si Kristo, dapat sana hindi sana minana siya nagkasakit ng ganyan. Baka sabihin nila yon. Mali. Hindi porket binaback-upan ka, hindi ka na tatablan ng sakit. Siyempre tatablan ka pa rin ng sakit, no? Lalo na kung natural illness.
Kung preternatural illness, sinitiyak ko sa inyo, hindi talaga tatalab yung preternatural illness. Pero natural illness, tatalab po yan. Depende po yan sa ginagawa ng tao sa kanilang bawa. Malakas kang manigarilyo. Huwag mo sabihin sa akin, pagka nagkalang cancer ka, sisisihin mo, demonyo. Ano, pwede yun. Diba? Malakas kang manigarilyo at nagkalang cancer ka, gawain mo kasi yun. Siguro yun yung mga namatay sa lung cancer, tapos na trace na meron sila, pero meron silang history na matindi manigarilyo, chain smoker, nagka-lung cancer sila. Ibig sabihin, kagagawa nila yon. Huwag nilang sisihin ng demonyo doon. Ha? Huwag nilang sisihin ng demonyo doon. Sa mga nasasabi naman na ang demonyo kasi bro, kasi ako'y tinukso, ako'y manigarilyo. Lelang mo, pag yung panunukso ng demonyo, hindi ka magkakasala doon. Pag kinagat mo yung tukso, doon ka magkakasala. At di naman ko naniniwala na yung sigarilyo, hindi nyo matitigilan yan. Bakit? Dati, natigilan ko baka sabihin niya naman, tingnan mo, si Jando, mami, naninigarilyo siya dati. Baka sabihin nila yung ganon, di ba? Ako, wala na kayo dapat ipangsira pa sa akin kasi ako na mismo nagsasabi na gawain ko yan dati. At ako'y naniniwala na once tinigil mo, talagang titigil yan. Talagang matitigil talaga yan. Mga sasabihin na mahirap tigilin bro, ang sabihin mo, ayaw mo lang tumigil. Yun totoo dyan. Pero dito tayo sa ating main topic ngayon, kung saan si Father Darwin ay sinisiraan ng mga protestante na marami doon may impyerno nang dahil sa kanya. Ayan po ay sinagot po ni Father Darwin Gitgano. At ating pong pakinggan kung paano niyan sinagot. Narito po si Father Darwin Gitgano. Merong tanong dito mga kapatid, ating sasagutin, no? Ating sasagutin itong katanungan na ito. Dahil maraming nagtatanong. Okay, sasagutin natin ito. Drive mamaya bro. Ay, okay. Lote, ay alis din na put, ay laman ako te. Mo tawag na lang ko nimo niya, abot na mo heart hug te. May nag-comment sa ating post. Okay. Ating sasagutin ito kung save ko ba yun. Wala pa te, padong pamiti naman ito mga una. Diyan matawag lang pneumonia kung mga short. Okay te, salamat te. Okay, sana yun? Wala. Sige te. May nag-comment sa ating post mga kapatid. Mas mabuti na sasagutin natin ito. Anak, kag Cebu City ron te? Okay, nandito. So patungkol po ito sa larawan o image mga kapatid. Sige te. Sabi ni Ruel Sigarino, Reverend Father Darwin, anyo ber magpanon jud ang maimpierno. Laka diha. Marami daw maimpierno. Patuloy. Tungod sa inyong pagkaignoranting pagsabot. Binulok man ang pagsabot. So yan. Ang kerubin ba ang covenant o ang naa sa sulod sa kaban? Si Josue naghapa sa larawan sa napulo ka sugo nga naa sulod sa kaban. So yung Ark of Covenant na pinupost natin mga kapatid sa Josue chapter anong talata nito? So ito yung pinupost ko kahapon and then ito yung komentaryo niya ang ninuhudan daw ni Josue ay hindi naman yung yung anghel, larawan ng anghel, kundi yung Ten Commandments. Yan ang argumento niya. Tingnan natin yung examine muna natin mga kapatid yung talata na ginagamit natin. Kahapon ko po ito pinopost mga kapatid. Okay. Ang talata na ginagamit natin
para holistic yung komentaryo natin. So, unang araw. Ano to? One day bro Paul. Host with city size Sana kung pala. may message, Host with city size. No? Relax power. So, lumuhod si, lumuhod si Josue sa Ark of Covenant. Dahil nandun yung presensya ng Diyos in between. So, ang presensya ng Diyos ay hindi makikita dahil spiritual reality ang Diyos. So, parang makita siya, nagpagawa siya ng visible representation. Yung larawan ng anghel. Ating babasahin nandun pala, hindi makita yung Diyos dahil spirit So, nagpagawa siya ni Moses ng visible representation para maging visible siya. Ano yung visible representation ng Diyos? Larawan ng anghel. Kaya nga lumuhod. Higit pa siya lumuhod. Nakikipatirapa. Sakto ba yun, bro? Yung prostrate siya sa harap ng sa harap ng Ark of Covenant. So, hindi sa Ten Commandments, but to the presence of God. Ito po, Exodus chapter, basahin natin Exodus chapter 25, 18 to 22. Mas mabuti na basahin natin ito. Dahil marami sa atin, magbasa lang, isang talata, yun na. No? Ito yung King James Version nila. Dahil ito po yung authorized version ng mga kapatid natin na protestante. Okay. Punta tayo sa Exodus. Naano lang ako, bakit hindi nila ito i-code? Hindi nila ipatuloy. So ito, babasahin ko with context talaga. Dito, ang Diyos mismo ang nagsugo ni Moses na magpagawa siya ng carved images. Ano yung carved images na ipinagawa ni Moses? Larawan ng kirubin. Ano ba yung kirubin? Anghel. Okay. Basahin natin Exodus chapter 25 verse 17. And thou shalt make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. So pinagawa siya ng mercy seat of gold, pure gold. Ito po yung Ark of Covenant. And thou shalt make 2 cherubims of gold. Yung imahe na ito ay gold talaga. Ang ganda, no? Cherubims of gold, or beaten work. Shall thou make them in the 2 ends of the mercy seat. Ito po yung Ark of Covenant. Luklukan ng awa, or mercy seat. Patuloy. And make 1 cherub, anghel, on the one end, and the other cherub on the other end. So, magkaharap pala itong larawan ng anghel. Okay? Patuloy. Hindi ito mabasahin ng mga pastor Bakit kaya? Nasagot mo, Brother Paul. Busy, Brother Paul, sa pagmaniho. Okay? Even the mercy seat shall make the cherubims on the 2 ends thereof. Dalawang anghel carved images po ito. Kung totoo na absolute ng pagbabawal ng Diyos sa paggawa ng larawan, bakit nagpagawa siya ng larawan? So hindi absolute. So hindi lahat ng carved images ay ipinagbawal ng Diyos. Yan po ang malinaw Dahil kapag yung mga pastor mag-present sa kanilang theological biases, bakit theological biases? Because they presented the Word of God in a half-truth. It is a fallacy of half-truth. Ano yung fallacy of half-truth? Ignoring the other truths. Di ba? Half-truth is a whole lie. Ano? Half-truth is a whole lie, according to Saint Augustine. Malinaw na malinaw yan.
patuloy nating basahin. Ito po yung sagot sa tanong ng ating kapatid. Kailangan daw wasto yung unawa natin. Wastong-wasto po. Hindi pwede na kung wasto yung atalisa yung pag-unawa natin, maraming maligtas. Maraming maliwanagan. Kaya nga, maraming mga pastor bumabalik na sa simbahan. Patuloy tayo. Sa 21, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and the ark thou shalt put the testimony that I shall give you. And there, ito po, highlight natin and there, i-highlight natin ito. Very important po itong sinabi ni Yahweh. And there I will meet with you. Saan siya? Makipagkita dahil hindi natin siya makikita Saan? Patuloy. And I will commune with you from above the mercy seat, from between the two cherubims. Saan siya magpakita? Between the two cherubims. Dahil hindi natin makikita ang Diyos So sagawa siya ng visible representation of His invisible presence, no? Which are upon the ark of the testimony of all things which I give you in commandment unto the children of Israel. Saan siya makigmit? In between the two cherubims. Wow! Yung two cherubims, images po yun images of the angels. Ano nangyari mga kapatid? Grabe yung reverence ni Joshua. Nabasahin natin Mas mabuti na babasahin natin. So malinaw na malinaw, saan makigmeet ang Panginoon na hindi makikita? In between the two cherubims. In the seat of mercy, the Ark of Covenant. Malinaw na malinaw yan Kung allergy pa ang Diyos sa mga images, bakit ang pagawa siya? Bakit hindi po ito i-highlight? O mga pastor ngayon nakikinig, bakit po? Hindi nyo po i-highlight ang Exodus chapter 25. Bakit? Contrary sa theological doctrines ninyo. Tama ba yon? Bakit hindi nyo yan isiwalat? So, punta tayo kay Josue. Nabasahin natin. Ang Josue chapter ito po. I-search ko muna Josue chapter 7. Nasubuti kung may makipag-dialogue sa atin itong secret images, ang gusto ko na i-discuss, no? May pastor nakakasa doon tayo sa Bohol. Dahil may sound system na tayo, may maganda pa tayong moderator, walang bias. Kahit Katoliko siya, walang bias po. Babasahin natin Ito po, Josue chapter 7. So, related po ito sa Exodus the mercy seat or the Ark of Covenant. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa talaga yung equivalent sa prostrate. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Saan sila nagpapatira pa? Sa harap ng Ark of Covenant. Higit pa sa luhod yon. Nagpapatira pa higit pa sa luhod yon. Nihapa dyan. In front of the Ark of Covenant of Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang paglubog ng araw. So, malinaw na malinaw Malinaw pa yan sa sikat ng araw mga kapatid. Okay? So, hindi totoo na yung unawa natin sa banal na kasulatan ay hindi wasto. Hindi wasto. Malinaw na malinaw na wastong-wasto yung unawa natin dahil
nababatay po sa banal na kasulatan. At kaya nga, hanggang ngayon, sino ba yung simbahan na may cherubim ngayon? Mga anghel. Wala iba. Ang Iglesia Katolika, dahil we are family of God. The church is a family of God. Anong simbahan? Is a family of God. Kapag pupunta ka sa isang pamilya, meron tayong family pictures. Totoo, hindi. Sa mga family trees natin. Bakit? Pamilya ko yun eh. Ngayon, we are family of God. May picture ba kayo sa Panginoon? Wala. May picture ba kayo sa mga apostol? Wala. May picture ba kayo sa mga disipulo ni Kristo? Wala. Katoliko? Meron. Meron po. Yan po ay patunay na hindi tayo yung unawan natin ay nababatay talaga sa katotohanan. Meron tayong basihan, meron tayong biblical base, meron tayong theological base, meron tayong apostolic and patristic foundation. Dahil yung mga catechumens, yung mga kuweba nila sa mga nung unang panahon, may mga secret images talaga. Kapag mag-search kayo sa internet, ang una pala na nag-paint sa perpetual help, alam mo ba yung evangelist Bro Paul na una na nag-paint sa Mother of Perpetual Help? Sino? Si Saint Luke. Siya ang nag-ano dyan, pintor si ano eh, si Saint Luke Evangelist. Ang una talagang nag-paint niyan ay si Saint Luke. Base sa tradisyon natin. Grabe, no? So hindi talaga kung pag-aralan natin yung apostolic tradition, hindi yung human tradition. Dahil sasabihin nila, hindi yan. Yung tradition ay kinukontra yan ni Kristo. Yung human tradition na hindi na naaayon sa apostolic tradition. Pero yung mga apostol, may apostolic tradition pala. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hold on to our traditions. Ano ba yung tradition? Apostolic tradition po yun. At yan po ay nasa simbahang Katolika. Sa iba, wala po yan. So, yan po, hindi totoo na mali yung aral o unawan natin. Dahil marami tayong basihan. Yung presentation natin, it is not a fallacy of baseless logic. Well-founded po yung presentation natin. At yun po ang ating sagot. Nanood natin si Arnie Kabasag. Mayong hapon, Father. Si DC Dinampo nanood sa atin din. Si Mira Sumasaid Tinibro is watching. Si Mercy Maligmat Lapis. Si Julie B. Atulin, no? Dili lagi ko makasend og message. So, dami na po. Hindi na po makasend og message dahil dami po yung mga nagko-comment. Marami na pong hindi tayo friend. And then, lampas na po yung limited lang yung friend natin. Okay. Kumusta? Jessa Canas. Okay. Kumusta, Father? Ang balita nakalat sa social media nga nakuyapan man daw ka, Father. Tinawad. Dahil sa sa sobrang laro sa tennis, no? Si Father, good afternoon, taga Hingdang Leyte. Ako gusto magka-seminar sa inyo o bibili ng mga religious items. Gusto ko pupunta sa Bohol. Saan ba? So from Thursday to Sunday po until December, December 21, wala na tayong open po. So, ngayong sunod na araw is Thursday and Friday lang yung open this week. 8 AM, nandun na po kayo sa Anas Valencia, Bohol po. Okay. Si Lourdes Waslo Sandoval nanood sa atin. Salamat po. Si Ramil Paralegal nanood din sa atin. Si Ate
Ate May, magandang mahapon, Ate May. Si Carda Laborte Corbita. Belbik. No. Si Annalyn Cagaten, watching from Hinupulan, Valencia. Salamat kayo. Charmaine is watching. Si Mary Jen Tutur, Mustafa po, Father. Everything is okay? Okay. Mga so, si Rubin Lungakit, maayong hapon, Father D. Si Dipas Barbie, Rodrigo Langazon, si Eva Vivier, Mustafa, traffic ang syudad. Traffic, pero parang malapit na tayo, bro, Paul, no? Okay, si Ramil Parlarliga, shout out, Father. Si Lilibet Valiente, nanood sa atin. Si VJ Kutapay 5, Father. San Isidro Leyte. Si Joseph Ben Osorno, Marlene Cabrera Makarat, si Julian Amakin, si Army Parajes, nanood sa atin. Si Tizon Igong Remedio sa Australia. Si Arlene O'Darve Jubitorion, how are you, Father? Okay, kapatid. Si Ermelita Pilinyo Palang, Davao Oriental. Si Edita Ruli, si Edet Mirantes Clemente, salamat po. Si Micaela Ligaspe, yes, nandito po. Velma, si Jen Acaso Ratelia, Marga si Father, yes, no. Kimberly, hello po, Father. Si Ila Garcia, oh, hello, Doc. Hello, Father. Si LB Nesis, ni Eileen Cosmod. I see. Nahibalik na si Ate Gaudite Dere. Oy, kumusta po? Balik na sa Canada. I-regards nyo ako. Si Christine Cagaten, nanood sa atin. Si Juvie Amping, DC Mugot. Hi, Father. Good afternoon. Please help me, Father, of my child na convert into Baptist. Sana matauhan na siya. Sila ko nung maluwas pagkamingaw sa langit. I need your advice how to handle this kind of person. Unang-una, dagdagan mo yung kaalaman mo patungkol sa ating simbahan. Okay? At nandito naman tayo, sumasagot tayo. I-share mo yung mga sagot natin patungkol dyan. Hi, Father, kumusta na? Take care. Si Helen Fostanis, nanood sa atin. Si Clara Jean Tiempo Gelias, nanood sa atin. Si Elizabeth Montero Son, sa Agusan del Norte. Hershey Jones, Merry Christmas, watching from Intramuros, Manila. Uy, sa Karindot. Dilana Dines Augie, nanood sa atin. Hi, Father, good afternoon, please help me. Nasagot ko na ito. Na kay bagong schedule sa Cebu, Father, kay hapit na hurot ako. Ramil Paralegal. So, pwede kayo magpa-bless sa mga pare ninyo, okay? Si Luis, si Paul Vida. Kumusta, Brad Luis? Kailan ka uwi? No, Elisa Salas. Tagaka, hello, Father. No, Christina. Wala. Saludes, salamat, Padre. Okay ka na, watching from Sampungon, Buntok, Southern Leyte. Berlin Kidayawan, nanood sa atin. Si Mark Carique, si Ricardo Tampani, no, sa Davao de Oro. So, salamat mga isuon. Oops, papa to, no, si Ate May. Angga Ibelio. Ayun hapon, Sir Linda Pilingon, nanood sa atin. So, salamat sa Diyos mga kapatid. At relax muna tayo, wala tayong mga schedule. Meron ako mga private mass lang. Wala akong misa sa publiko, private mass lang. Isa tayo dun sa ngayon, sa pagrating natin. Okay. God bless. Fighty Maria, tatak safety with humble heart po. God bless.